6 na tayo. So, ang ating lesson ay division of polynomials. So, yung iba siguro ay allergy din sa word na rin. So, kayong matakot din sa word na yan. Dali lang naman yan. So, yung mga polynomials, ano bang mga polynomials? Ayan, mga itsura. Kung hindi nyo natatandaan at na-virus na ang inyong utak, ayan, ang mga polynomials para maalaala nyo. So, ang ating lesson ay division. So, i-divide. So, itong dalawa na to, i-divide natin. Now, yung division of polynomials, ito yung process niya, yung steps niya. So, mamaya i-discuss natin yung step by step para maintindihan nyo. Hindi nyo kasi maintindihan na dito lang, hindi nakakita. Okay. Pero huwag kayong mag-alala. Itong long division na ito, medyo mahaba to. Long division ang tawag natin dyan. Kaya long division ang tawag dyan kasi may shortcut. Ito yan. Ang tawag dun sa shortcut na yun ay itong synthetic division. So, tuturo ko sa inyo yung long. Tuturo ko sa inyo yung shortcut. Di ko naman pwedeng turo yung shortcut nang hindi nyo alam yung long. No? So, pag alam nyo na yung shortcut, di pwede nyo nang gamitin yung shortcut. Okay? Now, itong week 6 natin ay 2 parts. Itong part 1 may learning task 1, 2, 3. Itong part 2, itong remainder theorem and factor theorem. Yan, dapat ano na to, week 7 na to dapat. Sana. Pero pinagsama niya sa week 6 kasi madali lang naman. No, remainder theorem at saka factor theorem. Madali lang to. Pero siya may learning task 1, 2, 3 din. So medyo ang gagawin nyo marami pero lahat madadali lang. Ayan, learning task 3. Ayan. Okay? So, ayan ang ating gagawin ngayong linggong ito. So, remainder theorem and factor theorem at saka yung division of polynomials. Madali lang yan. So, tuturo ko sa inyo. Ito yung example nyo sa page 19 ng inyong module. No? So, sa page 19, meron dong mga steps na pwede nyong sundan. Tingnan nyo sa page 19. So, naroon yung steps ng pagde-divide using the long method. Okay? Pero yung first step daw is, ang kailangan mong gawin ay i-arrange mo tong dividend according to power, decreasing power. So, kung mapapansin nyo, 3x cubed, dapat ang sunod dito, 16x squared. Tapos itong 19x, tapos itong 10. Kasi yung power nila, 3 ito'y 2, ito'y 1, ito wala, 0. So, dapat pababa. So, 3, 2, 1, 0, dapat ganun. So, ang mauuna dyan, kung ayusin natin, is 3x cubed, tama ito. Pero ang sunod dapat ay plus 16x squared. Kasi 3, 2, tapos ito kasing 19x may 1 yan hindi lang sinusulat yon. So, plus 19x, then sa huli yung minus 10. So, ito, buong to, ilalagay natin dahil nakaayos na, ilagay natin dito. Then, i-divide natin ito, nitong divisor na x plus 3. Okay? Now, paano ba mag-divide niyan? Haba-haba, parang ang daming x, Gaya ng iba dyan, maraming x. So, parang mahirap sa iba. Pero actually, madali lang yan. Ang i-divide nyo lang dyan, yung first term nito, nitong dividend, at saka ng divisor. Yan, dalawang yan. Yan lang i-divide nyo. Paano i-divide yan? So, balikan natin yung inyong, division ng polynomials. So, 3x cubed divided by x, actually, pagka ganyan, ang ginagawa lang dyan, mina-minus mo lang yung kanyang exponent. So, ito ay 3, itong isa naman ay merong 1, kaso hindi nakasulat yan. Hindi nakasulat, so papakita ko sa inyo. Yan, may 1 dyan. Yan, may 1, hindi lang sinusulat.
Pero may 1 dyan. So, pag kinancel natin itong x raised to 1, mababawasan din ito ng isa. Magiging 2 na lang yan. Nasa 3x squared na lang ang sagot. So, kung meron, kumari, may 3 dito, kumari, may 3 dyan, ay di makakancel mo din yung 3 divide 3. Pero dahil wala, 1 lang yung nandito. Na, 1 lang ang nakalagay dyan. So, wala itong 3. No, yan. So, dahil x lang yan, so, di-divide mo lang yan. 3 divide 1, 3 pa rin. So, ang sagot dyan ay 3x squared. Bakit? Kasi nga, na-cancel yung na-cancel ito. Ito, naging 2 na lang. Naging 2 na lang yan. Tapos ito, na-cancel mo yan. Yan. Kinancel mo doon, kaya naging 2 lang yan. So, ito namang 3x squared na to, ito, doon mo ilalagay sa tapat ng square din. Na. So, pag dinivide mo to, 3x squared cube divided by x, ang sagot ay, are. Saan ilalagay? Dito mo ilalagay. So, 3x para pag ganon. Yun. No? Doon mo ilalagay sa x squared. Yan. 3x squared. Okay. Now, ang sunod na gagawin, pagka-divide mo, ibabalik mo naman, ita-times mo. So, ang 3x squared, ita-times mo naman ulit dito sa x. Eh, kanina, dinivide mo lang yan eh. Ito, dinivide mo dito. Ito, sagot. So, pag tinimes mo tong sagot kanina, doon sa i-divide mo, eh, di ari ulit ang sagot. So, walang mababago. So, laging ganon. Parang binabalik mo lang. So, 3x cubed din, malamang ang sagot. Kasi bakit? I-add mo lang din yun eh. 1. Itong may 1 dito. Tsaka yung 2. So, magiging 3 ulit. 3x cubed. Na. Pero, ito, tinimes mo na to dito, diba? Ngayon, kanina, hindi mo to pinansin itong 3. Ngayon, ita-times mo din yung 3x square sa 3. So, 3 times 3, 9. Na, 9x squared. Tama? So, saan mo ilalagay? Dini mo ilalagay. So, plus. Positive yan ha. Positive pareho. Kaya dapat positive din ito. Ang sagot mo dito. Yan. Positive 9x squared. 3 times 3 equals 9. Tapos ito, ima-minus mo to. Yan. Mapapansin nyo, pareho lang tong dalawa na to. Laging ganun. Laging ganun. So, ima-minus mo. Ang ima-minus mo, ito na lang. 16x squared minus 9x squared. So, pag minus mo yan, magiging 7x squared na lang. Yan. 16 minus 9, 7x squared. Tapos, nag-bring down ka, o binaba mo tong 19x. Yan. Binaba mo. Okay. So, ang sagot din ay 7x squared. So, bring down 19x. So, ganun ulit. Ulitin mo lang yon ha. Ang ginagawa, divide, tapos pabalik times, tapos minus. Divide, times, minus. Ganun lang lagi. So, again, ito mahaba to. Ang i-divide mo lang, itong dalawang to. Ito ang ipandi-divide mo. Yan lang ulit, dalawang yan. So, madali lang kasi yan lang ang dinidivide mo eh. Paano i-divide yan? So, katulad kanina, may 1 array, ay di mababawasan lang ng 1 array. Aring 2, magiging 1 na din. Magiging 1 na din yan. So, ito, makakancel naman. Okay, nabawasan ng isa yun eh. So, magiging 7x na lang. Hindi mo na isusulat yung 1. So, nakancel na tong 2, nakancel na din to. Yan. Ay, 7x. Saan ilalagay are? 7x squared time divided by x, dini mo ilalagay sa tapat din ng x. Ay, are positive divided by positive, dapat positive ang iyong operation. So, itong 7x na yon dapat din mo kalagay. Yan, 7x. Positive divided by positive, dapat positive dito. Okay? Now, anong sunod na gagawin? Pag na-divide, divide times minus. Divide, na-divide mo na, ita-times mo ulit. Babalik mo ulit. Sabi ko sa inyo, pagka binalik mo, kung anong narinig, yun din ay susulat mo doon. Dahil babalik mo nga lang eh. So, 7x times x, ay di 7x squared. Ari, pabalik lang. Ari, uli magiging sagot. Ngayon, 7x squared dapat. Ayan, 7x squared. Kanina, hindi mo pinansin tong 3 nung dinivide mo. Pero pag tinimes mo yan, binalik mo, dapat papansinin mo na yan.
ita-times mo na rin yung 7x sa 3. So, 7 times 3, 21x. Ayan, 21x. Now, ima-minus mo yan. Ma-minus mo. So, dito'y wala na. Wala na yan. Ayan. O, tandaan nyo, ito, tingnan nyo, pareho pa rin, ano? So, kaya, dahil magiging 0 lagi yan, katulad nito, mawawala. Magiging 0 na yan, no? So, ito na lang. 19 minus 21. 19x minus 21x. Anong sagot? Sagot dyan ay 2x. Negative 2x. Kasi mas malaki yung 21 kaysa 19. Parang may utang pang dalawa. No? Tapos, bring down 10. Ibi-bring down mo yung 10 dito. Ay, kasama yung negative, ha? Minus 10. Yan. Minus 10. Tapos, ang i-divide mo ulit, ito lang uling dalawang nasa una, yung first terms. Okay? So, ganito ulit, 2x, negative 2x, divided by x, edi cancel na ang x. Cancel ang x. Negative 2 lang matitira. Yan, negative 2, sa nilalagay din sa tapat na array. Yan, dyan. So, i-divide mo yon. Pagka-divide mo, ang sagot ay din sunod, ang sagot doon, ita-times mo ulit dito sa dalawang ito. Ano, ganon. So, lagay natin dito ang negative 2. Saan ita-times? Babalik mo sa x. Sabi ko sa inyo, kung anong pinanggalingan, yun ulit ang magiging sagot dito sa baba. So, negative, negative 2x ito. Ayan. Ngayon, kanina, hindi mo pinansin itong 3. Ngayon, papansinin mo. Negative 2 times 3, negative 6 yan. Okay? So, pag minus mo to, nilagyan mo ng minus dyan. Ano? Ay, di array magyayari. Negative 10 minus. Ari kasi, wala na to Ano? Cancel na yan. O, 0 na ang sagot dyan. Ngayon, ito, negative 10 minus negative 6. Negative 4. Paano nangyari yon? So, ito ba, para bang, dahil negative to, para magiging plus na lang yan. No, negative 10 plus 6 equals negative 4. Parang ganon. No, kaya, parang may utang kang 10, babawasan mo ang utang mo ng 6, ay di, 4 na lang ang utang mo. Gayon. No? So, anong mangyayari dito sa negative 4 na ito? Ito na ngayon yung remainder mo kasi hindi mo na pwedeng i-divide yun doon. So, i-divide mo negative 4 over negative 4 divided by x plus 3. So, ang mangyayari, ito remainder, ilalagay mo na lang dito. So, negative 4 divided by x plus 3. Ayan. Negative 4 divided by x plus 3. Ang x plus 3 na array ay nakuha mo doon. Doon mo yung kinuha. So, hindi mo na kayang i-divide. So, yun ang remainder mo. So, at ito na yung sagot natin. Yan. Ito yung ating quotient. Okay? Yan ang quotient natin. 3x squared plus 7x minus 2 minus 4 over x plus 3. Okay, ituturo ko naman sa inyo kung paano yung shortcut niyan, yung shortcut na pagde-divide o yung tawag natin, makikita nyo sa inyong module ay synthetic division. Okay, so ito na rin ang gamitin nating given. Yan. So ito na mismo ang gagamitin nating given. Okay, tingnan natin kung pag ginamit natin yung synthetic division, ay ito rin yung magiging sagot. Okay, so ayan, lagay ko dyan ang sagot. Tingnan natin, i-divide natin ito through synthetic division. Tingnan natin kung pareho lang ang magiging sagot. So, anong una natin gagawin? So, ang una natin gagawin, pareho lang din, i-arrange nyo dapat ito. So, ito, in-arrange na natin. In decreasing power 3, 2, 1, 0. Okay? So, sa synthetic division, ang iyong papansinin lang ay yung mga numerical coefficient. Kakalimutan mo muna yung mga x. Alam nyo? No? So, mas madali talaga minsan ang buhay kung
hindi mo na lang papansinin yung x. Kasi nagpapagulo pa yan eh. Na. Ayan. So, ang pansinin lang natin yung may kwenta o yung may value. Ito. Ayan. Yung mahalaga. 3, 16, 19, negative 10. Yun yung mga numerical coefficient. No? So, wala na yung mga x. Yun lang ang papansinin mo, mga numerical coefficient. Okay? Tapos, ay ang ano na yan, ilalagay natin dyan isa-isa to. Dito, 3, 16 na ayusin natin ganyan, 19, negative 10. Katapos, dito sa box na to, itong parang box na to, ang ilalagay mo dito, ito. itong 3 na nasa divisor. So, kung positive yan, gagawin mong negative dito. Kung negative naman, gagawin mong positive. So, dahil ito'y positive, so gagawin mong negative 3 dito. Ang ilalagay mo. Negative 3 dapat dyan. Okay? Then, ang gagawin natin, itong 3 na to, i-bring down natin dyan. Dito natin lalagay ang 3. Bring down, 3. Okay? Bring down, pagkatapos, ita-times natin doon. Yun. Pag ganun, parang ano yun eh, parang triangle. Triangle offense. Yan. 3. Bring down 3. Tapos 3 times negative 3. Saan isusulat ang sagot? Negative 9, ano? Susulat mo din ang sagot, negative 9. So, parang triangle yan, ha? So, mula din papunta doon. Tapos, pag ganun, yan. Triangle, di ba? Okay? Yan, negative 9. Katapos, ipa-plus mo to. Plus. 16 plus negative 9. Yan ay 7. Positive 7. Kasi parang may 16 ka, may utang kang siyam. So, may 7 ka na lang pag binayaran mo yung utang mo. No? So, ganun ulit. Ita-times mo doon. Tapos, ang sagot ay din naman sa kabila. Tapos, ipa-plus mo dito naman. Ganun lagi. Pag ganun ang pag ganun. Yan. Okay? So, pagka itinimes mo, 7 times negative 3, negative 21. So, din ilalagay. Tapos, ipa-plus natin. Pag pinlas mo yan, may 19 ka, may utang kang 21, may kulang ka pang 2. Okay? I-times mo, negative times negative, dapat positive. Positive dapat ang sagot mo kasi parehong negative. 2 times 3, 6. Positive 6. So, ipa-plus ulit natin. Plus, ha? Plus ang ginagawa, hindi minus. Negative 10 plus 6. May utang kang 10, nagbayad ka ng 6. May utang ka pang 4. Okay. Now, itong mga nakuha nating sagot na ito, yan. Itong negative 4 ay yung remainder natin. Itong negative 2, ito yung constant. Ang constant, ibig sabihin yung walang x. So, kung walang x to, sunod dito, yung x naman, yung 7, yung x, at yung 3, yung x squared. Kung may kasunod pa, edi x cube. Kung may kasunod pa, x to the 4th, x to the 5th, ganun lang. Basta pataas lang ng pataas. Basta ang nauna, remainder, constant, x squared, x cube, dire-diretso na pataas ng pataas. Okay, paano natin isulat yan? Sulat natin dahil ito 3x squared o 3x squared, 3x squared, 7x. O, di 7x. Negative 2, walang x, constant. Tapos, negative 2 yun, ano? Kaya negative 2. Ito, negative 4. Ayan. Dahil remainder yan, may over x plus 3 yan. Ito. Ganun din. X plus 3 pag remainder. Kung ano yung divisor, yun ang, ano niya, ang denominator. Etong 7x, ano to? Positive or negative? Plus or minus? Plus yan dahil hindi naman niya siya negative eh. So, 3x squared plus 7x minus 2 minus 4 over x plus 3. Ano yan? May kamukha ba yan? May kamukha ba to? Familiar ba? Ito yun, oh. Yun, pareho. Diba? Oh.
Mas madali ito. Shortcut, ano? Kalimutan nyo lang ang x nyo. Akin ka na lang, akin ka na lang. Mas complicated kasi kung ano eh, kung maraming x. No? Complicated. Pero pag ito, inalis mo yung x, mas madali ang buhay. Sa mga example tayo, no? Itong example naman na ito ay paragang may kulang. Yung kumbaga may nawawalang hindi mo nawawala, kundi parang may kulang siya na term. Katulad nito, tingnan nyo. Iyan ay ito x to the 4th x cubed, wala yung x squared at saka yung x, no, kasi dapat 4, 3, 2, 1, no, wala. Okay, paano mag-divide pagka ganun, parang may nawawalang term, or ito lang, ano, meron tayong merong parang nawawalang term. Okay, so hindi sunod-sunod. So tingnan natin kung paano gawin yan. Okay, so ang gagawin natin, i-arrange din natin to. I-arrange din natin yan. So, ayan naman, naka-arrange na. Pero, ayan, dadagdagan natin yan. So, ito, naka-arrange na. X to the 4th, x cubed. Dahil walang x squared, ang ilalagay natin doon, 0x squared. Ito. So, ano pang nawawalang isa? Yung x. Ang gagawin din natin, 0x. So, 0 din naman yan. Kaya hindi yan makaka-apekto. Dahil 0x squared, 0x. Tsaka pa yung plus 10. Ayan. Okay. So, ang gagawin natin, i-divide natin sa x plus 2. Okay. So, gaya dati, ang i-divide mo lang ay itong first term sa first term din ito. So, x to the 4th divided by x. X to the 4th divided by x equals x cubed. Bakit? Kasi ito ay makakancel. Kasi may 1 dito. Yung isang x dito, bawasin mo din dun sa isang x doon, magiging cube na ito. Yan. Kaya, naging x cube. Okay, saan ari ilalagay? Din sa tapat din ng cube. Ayan, dito. Diyan mo ilalagay. X cube. Okay? Pagkatapos, ibabalik mo yan. Ita-times mo din Sabi ko nga sa inyo kanina, pag binabalik, yun din ang nagiging sagot kung anong narinig. So, x cube times x. Kumbaga, ipa-plus mo naman ngayong 3 dun sa 1 din ay di magiging x to the 4th na. Babalik din x to the 4th. X to the 4th. Tapos kanina hindi mo pinansin yung 2, ngayon papansinin mo na pagbalik. X cubed times 2, that is positive, so positive 2x cubed. Yan. Okay, so anong gagawin diyan? Ima-minus. Ima-minus. So ito ay wala na yan, wala na. Ari na lang ima-minus. Negative, ito ay negative 1x cubed, Hindi lang natin nakikita yung 1. Negative 1 minus 2. So, may utang kang piso, umutang ka pa uli ng 2 piso. Magkano ng utang mo? Hindi 3 piso. Ayan. Utang may 3 piso. Katapos, ito, i-bring down natin. Bring down. Yan, 0x squared. Then, uulitin mo na ulit yung proseso. Ito ay i-divide doon. Okay, paano i-divide yan? So, ito. Negative 3x cubed divided by x. Diba, 3x cubed are x1. So, pag inalis mo ang x raised to 1, ay di are magiging magiging 2 na lang. Yan, 2. Magiging 2. So, negative 3x squared na lang siya. Okay? Kasi ay napalitan na. Yan. Magiging 2 yan. Okay? So, na cancel.
Yeah, ito ang sagot. Saan ilalagay are? Din sa tapat ng 0x squared. Yan, dyan. Dahil negative yon, ang iyong operation dapat din ay negative. So, minus 3x cubed minus 3x squared. So, ibabalik mo na naman ito. Ita-times mo dito, ang sagot ay are dapat. Are ang sagot. Okay? Yan, negative 3x. Ita-times mo ulit naman na rin sa 2. 2 times negative 3, edi negative 6x squared. Yan. Ima-minus natin. Pag minus natin, wala na to. Ito, 0 minus negative. Tandaan nyo, pag pareho yan, minus negative, nagiging plus yan. Yan, nagiging plus na lang to. So, 0 plus 6, 6x squared. Yan. Tanda na, parang naging plus yan. Naging plus. Okay. Dahil parehong negative. So, di-disregard mo na to. Ginawa mo na tong plus. So, 0 plus 6, 6x squared. Then, bring down ulit yung 0x naman. Bring down. Okay? O, uulitin na ulit. Ang gagawin, 6x squared divided by x. Itong x na to. So, paano yun? Ito, 6x squared divided by, ika-cancel mo yung isang x din di alisin mo din yung isa din Itong 2, magiging 1 na lang. So, hindi mo naman sinusulat yung 1, kaya ang magiging sagot, 6x na lang. Kasi naging 1 na lang yan Ito, hindi mo na sinusulat yung 1 dyan. Understood na 1 yon. Okay? So, saan ito isusulat? Doon. Sa tapat. Then, okay? Tapos, yan, doon isulat ang 6x. Plus yan, kasi positive naman to. So, pag tinimes mo ulit yan naman din ang magiging sagot ay 6x squared. Laging ganun, lagi ito magkapareho. Yan. Yan, lagi magkapareho yan. Yan. Okay? Tapos, ita-times mo naman din sa 2. Di magiging 12x. Okay, tapos ima-minus mo. Minus, edi wala na are. Edi 0 minus 12. Wala kang utang, umutang ka ng 12, edi nagkautang ka ng 12. Ayan. Tapos bring down 10. Bring down 10. Ayan. So again, ulitin lang ang process. Ito, i-divide mo dun sa x. So, 12x, negative 12x divided by x, cancel lang tong x na yan. So, ang magiging sagot ay negative 12. Saan isusulat? Din isusulat. Yan, negative 12. Tapos, negative 12 times x, yun, din negative 12x. Ang sagot. Laging ganon. Tapos, negative 12, ito, negative 12 times x, 12x. Negative 12 times 2, ay di negative 24. So, negative 24. Pag minus mo yan, wala na ito. 10 minus negative. Ito na naman ang minus negative. Magiging plus yan. So, pag naging plus, ay di 10 plus 24, 34. So, itong 34 na ito, remainder na yan. Remainder dito na ilalagay yan. Plus 34 na yan. Okay? Plus 34 over x plus 2. Itong x plus 2 saan kinuha? Saan kinuha ito? Dini. Di ba iso? Okay? Yan. So, tingnan natin kung gagamit naman tayo ng synthetic division o yung ating shortcut. So, yan ang sagot ha. Ito ang sagot. So, tingnan natin mamaya kung pag gumamit tayo ng synthetic division ay ganyan din ang sagot. Yan. So, itabi muna natin ang sagot dyan sa gilid. Tapos, ayusin natin ito. Yan, ganun din. Lalagyan lang ng 0x squared, 0x. Yan, para hindi tayo malito. So, anong gagawin natin? Okay. Etong mga x to the fourth na to, may 1 yan. Hindi lang natin isa. Ilan ba to? Diba isa? So, isa. Kaya yan may 1. Sasabihin nyo, sir, wala pong
wala pong numerical coefficient. Meron, may 1 yan. So, pagka walang nakalagay, ibig sabihin 1. Iisa lang. Ilan bang x to the 4th to? Di ba isa? O, di 1. Ilang x cube ba? Di ba isa? O, yan. Kaya may 1 yan. So, ang ilalagay natin, 1, 1, 0, 0, 10. Yan ang ating, mga numerical coefficient. Again, i-disregard natin yung mga x. Kalimutan muna itong mga x na yan. Ang ating laang gagamitin ay yung mga numerical coefficient number. Mas madali ang buhay pag walang x. So, susulat natin 1, then negative 1, 0, 0, 10. Pagkatapos, drawing kayo ng ganyan, yung parang kalahating box. Tapos, sabi ko sa inyo, ang ilalagay nyo dun sa parang box na yun ay kung anong narinig sa divisor. Pag positive dito, gagawin mo namang negative din eh. Kung negative naman dito sa gagawin mo naman positive dito. Basta baliktad lagi. So, ang ilalagay mo din eh, dahil positive yan, negative ang ilalagay mo doon. Negative 2. Okay? Pagkatapos, anong gagawin? Magguhit ka. Yan, guhit. Okay? Tapos, i-bring down yung 1. Bring down 1. Okay? Bring down 1. Tapos, pagka bring down, i-times. Times sa 2. So, 1 times negative 2, negative 2. Saan isusulat? Di na isusulat. Okay? Negative 2. Pagkatapos, ipa-plus naman. Ipa-plus yan. Negative 1, tsaka negative 2. Pag pinag-plus po, di negative 3. Okay, tapos ita-times ulit. Doon. Paulit-ulit lang. Negative 3 times negative 6, negative 2 times negative 3, di negative, positive kasi parang negative eh. Positive 6. Saan isusulat ang sagot? Din eh. Yan, pag ganun yan, parang triangle. So, doon isusulat ang sagot. 6. Pag pinag-plus mo ulit ito naman, plus. 0 plus 6, 6. Anong unang gagawin? Paulit-ulit lang, i-times doon. 6 times negative 2, sana masusulat ang sagot din eh. 6 times negative 2, negative 12. Yan, negative 12. Okay? So, pagka sunod is, ipa-plus mo yan. 0 plus negative 12, so negative 12 din ang sagot. Right, negative 12 times negative 2, negative times negative, positive. So, ang magiging sagot ay 2 times 12 is 24, positive. Positive 24. Doon isusulat ang sagot dyan. Okay? Tapos, ipa-plus natin to. 10 plus 24 equals 34. Yan. So, ito ang remainder. Remainder yan. Ito ang constant. Ito ang x. Yan, x squared, x cubed. Yan. Okay? So, remainder, constant, x squared, x cubed. Kung meron pa, di x to the 4th. Yan. So, in this case, hanggang x cubed lang. So, kung isusulat natin to, 1x cubed is x cubed. Negative 3x squared. So, minus 3x squared. 6x ay di plus 6x. Tapos, 12, negative 12, wala. Dahil constant, c, constant. So, walang kasama yan. Minus 12 lang yan. Ito, positive 34 over itong ating divisor over x plus 2. Yan. So, yan ang ating sagot. So, familiar ba? Yun. Ito, kamukha. Magkamukha. Tingnan natin yung mga learning task nyo. Yung sa page 21, learning task 1. Long division. So, itong nasa column B, dito lang kayo kukuha ng ilalagay nyo dito sa mga box na yan. Ayan. Okay, so, kukompletohin nyo lang yan. So, yung mga ipapasa nyo sa akin ay lahat may solution. So, ito naman, solution na kasi ito eh. So, ilalagay mo lang yan doon. Ipifill in mo lang siya dyan. Okay?
Ito naman sa learning task 2, divide each of the following using 2 methods. So, ibig sabihin, papakita nyo sa akin yung method ng long division at ipapakita nyo din sa akin yung synthetic division. Okay? So, wala naman akong nakikitang problema dito. Except sa dito, baka kayo ay hindi nyo alam kung anong gagawin din eh. So, ang gagawin dyan, mamaya ipapaliwanag ko kung anong gagawin dyan. Learning task 3, how would you compare the two methods? O yung long method at saka synthetic division. What are their similarities and differences? And what new realization do you have about performing division of polynomials? Okay. So, itong letter B, ibig sabihin, ang sagot mo dyan, dahil 5 yung nasa taas, ito, 5 to. 5 din ang sagot mo dito ha. So, yung 1 to 5, i-express mo dito sa ganitong itsura. Yan. Papakita ko kung alin yon. Parang ganito yung sa letter B. Okay, 'di ba ang sagot natin dito ito. Yan, yan ang sagot natin. Ay itong sagot mo, ito ang pinakasagot natin eh. Yan. Okay, ito yung naging sagot natin. Ita-times natin to doon sa divisor. Ayan, ita-times natin dito sa divisor. Ito, yan. So, ito yung ating sagot. Ito yung sagot natin, di ba? Yan o, x cubed minus 3x squared. Ito yung quotient, plus 6x minus 12. Yan, ita-times nyo dito. Yan dyan. Times nyo dyan. So, x plus 2 times x plus 2. Plus, ang ipa-plus natin yung denominator. Yung remainder pala. Ang ipa-plus natin, itong remainder. Yan. Okay, ito yung ating quotient, yung sagot natin, ito. Yan. Tapos, times x plus 2 yung ating divisor. Tapos, plus 34 yung ating namang remainder. So, yun ang magiging sagot nyo dun sa B. So, bawat isa dun sa, sa 5, sa 5 item. So, maggaganito kayo. Ito yung quotient, ita-times nyo dun sa divisor. Tapos, ipa-plus nyo yung remainder. Hindi nakasali yung denominator. So, ganyan ang magiging sagot nyo dapat sa letter B. Yan, ganyan dapat ang magiging sagot ninyo, no, sa letter B.